Isang mapagpalang gabi po sa ating pong lahat. Once again, we would like to welcome you in our show, The Preparation. Amen. Good evening po. Who is sir? Good evening, New Look, Brother Tony. New look. Amen. Sister Ara and Sister Good Rona evening po. from Good evening, the sir. naman. Amen. Mukhang Baka bago yung nagtataka. Magandang gabi sa ating Yes, mga sir. nakalago ng maaga, sa mga sumusubaybay ng The Preparation. Good evening and keep passing the link, Brother Tony. Yes sir, maaring yung ating mga avid viewers ay nagtataka kung bakit lumipat po muna tayo temporarily kasi sa usual na ating pong studio na lugar ay meron po tayong technical problem po doon. So salamat sa Panginoon. At least kahit pa paano, it is a refreshing background na makita po yung ating pong yung loob Actually, ng ating para mas simbahan. maliwanag ito, mas Yes, makaliwalas eh. Amen, amen. So, okay ba mga taga-subaybay? Okay ba yung palabas natin ngayong gabi? Yun. Magko-comment na sila. Yan. Nire-renovate daw, Yun. sir. Nire-renovate. Ayun, Nire-renovate amen. studio. Alright, sige po, bago po ang lahat bigyan po muna natin ng pagkakataon na bumate, huya sir, yung iba po sa ating mga kasama pong mga host. Wala pong iba kundi yung mga nagagandahan nating mga co-host. Unahin po muna natin si Ma'am Rona. Ma'am Rons. Akong nauna. Hello po, maayong gabi sa tanan at baka nagtaka kayo, wala yung isang magandang kasama Yun. namin ngayon dahil hindi Maganda? maganda. Yes, sir. Kasi andito yung mas maganda. Yes, sir. Yun. Hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Naka-bed rest. Yun. Mabuti na lang, bed rest. pakiramdam lang yung hindi Oo, maganda. hindi Yun. maganda. So ngayon, babatiin po namin ang mga nauna, ang Team Nanay na pinangunahan ni Ma'am Genesis. Ayun. At ang mga member po sa Team Preparation, si Ma'am Joanne Terencio, si Ma'am Ellen, si Ma'am Blessy May, and Sir Antonio, nakita kita dito, sir. Ay, salamat sa shoutout mo. Yes, and si Amen. Ma'am Dinah V, kasama din natin. And Team Prep, natutuwa ako, sir, dahil ngayon maraming Team Prep. Dahil Team Wow. Prep, ito ay para sa inyo. Kaya sana po kayo ang mas marami ngayon sa ating viewers. Si Ma'am Jem, si Sir John Kilayco, si Ma'am Jessica Mendoza, and of course, si Ma'am Noyce Navarro, and si Ma'am Helen Kapundan, and ang aking mista at ang mga Baptist boys natin dyan, ang mga Baptist builders, si Sir Rafi Giray, and si Ma'am Fe, and kasama din natin si Ma'am Barbie Flores. Hello po. And of course, si Ma'am Sai, kasama Amen. Ma'am natin. Sai, good evening. And si Sir Marvin Fernandez. At yung iba pa, si Songbird na ang sa shoutout sa inyo. Amen. Ma'am Ara. Yon, thank you so much, Ma'am Rona. At syempre kasama na natin dito ngayong gabi si most available Hiner Rico. Nanonood na Yun, po siya. Good bumira. evening Shout po, out. Sir Hiner. Shoutout sa'yo. Yes, Watching from Baguio. Yes, nasa Baguio po. At ganoon din po kay Ma'am Cecilia Ampig, si Sir Hello, J.R. Louis Ruiz. Good evening po. At syempre, nanonood na rin po sa atin si Sir Arcel Beroy. At ganoon Amen, din po sir. si Mary Jane Torion. At ganoon din po si Ma'am Mosuela May. Si Ma'am Yes, mate. Yes, si Ma'am Rowena Salem at ganoon din po si Lynn Villegas, Sir Ruben Obidos, kasama na po Brother natin ngayong Ruben. gabi, si Dionisio Almario po. Good evening po at ganoon din po si Ma'am, nabati na po kanina si Ma'am Ellen Hermosura at ganoon din po si Sir Vince. Sir Vince. Ayun na rin. At ganoon din, yung mga live audience natin. Woohoo! Ang Yun, dami! magandang gabi sa mga Ayan. live audience. Yes, Good evening. ayan. Ramdam nyo, di ba? Amen. Ayan, napakasaya. Oo. At syempre, shoutout din sa aming butihing leader na nandito talaga ngayon, actual, Sir Oh, Emilio sinadya. Daef. Sinadya Ayan, niya na mula sa pumunta Team dito. Fearless. So, nadya niya talaga. Ayaw niyang mamiss yung ating programa. At ganun din po sa lahat ng Team Patient, Team Purposeful, at Team Steadfast. Magandang gabi sa inyong lahat and keep tuning in po at itag na po ang inyong mga leaders kasi wala po. Itag nyo na, Amen. napanood na po ngayong gabi. So yon lamang po syempre sa Southeast Family. Good evening po sa inyong lahat. At ganun din po sa mga mula sa North, South, East, and West. Good Yun. evening po sa inyong lahat Ginaya na. dyan. Sir Yes. Tony, habol ko lang Songbird, si Ma'am Tina, Hello kasama po, Ma'am natin. Tina. At ang Amen. ating mga Ascom boys and Ascom girls. Lahat ng mataga-askam, big shout out sa inyo. O si Amen. Ma'am Crizel, nabati na po ba ito? At ganun din sabi nga nila, new location daw po. Yes po, nire-renovate Amen. po yung aming studio po doon. So, ayan. Si Ma'am Belinda po, Regalado, nanonood na rin Hello po po, sa Len, atin. Len, shout out to you, Yes, Len. ayun po. Sir Tony. Amen. Of course, wag din natin kakalimutan na bumate si Huya Sir. Huya Sir, Shout out kay, syempre, big shout out kay Sister Christy. Bangamat naiwan siya sa bahay at nanonood lang. Yeah.
virtually. Shout out to you, Tiny. Shout out to you, Amen. Marnie Pakapak. Marnie, keep passing the link. See you here every Friday evening at lahat ng kasamahan ko sa Naval Inspector General's Office. Big shout out. Lalong-lalo na mga junior officers. Keep watching. Amen. Maraming salamat po, sir. Nakaka-bless na malaman po natin na hindi lamang po from our team or mga kapananampalataya natin nanonood, it is a great blessing also na may iba rin po na nakakapanood na ating programa. Naabot po yung ganito pong klaseng usapin para matulungan po sila sa kanila pong preparasyon. Totoo yan, Brother Tony. Sapagkat bagamat ito ay design ng ating pastor para sa mga young men and young ladies ng church to prepare them for marriage, marami nakikinaban na hindi members ng church. And we would like to encourage everybody. Di naman ito exclusive lamang sa taga-church. Kahit na hindi kayo taga-church, I believe you'll be blessed by God sa mga prinsipyong tinatalakay natin dito sa palabas na ito. Amen. Yes, sir. Meron nga po dito na gano'n, nag-comment, no? So, mamaya po, i-recognize po natin po sila. And of course, hindi ko rin po kakalimutan na batiin yung aking pong mga kagrupo sa aking pong area ng Northeast Family. Continue lamang po tayo sa ating pong panonood. Napakaganda na kasama po natin yung ating pong pamilya habang tayo po ay nanonood. Please let us know kung kayo pa ay nanonood with your family, especially sa mga young people po ng mga aming pong ka-area. And of course, yung aking pong wife, the Sister Dang, at yung aking dalawang anak. Magandang gabi. At Dalawang salamat sa anak. panonood. Dalawang anak. Si Primo at si Prima. Si Yun. Primo at saka si Prima. Alright, siguro Shout sir. out din kay Brother Maki. Pakiayos lamang yung electric fan at masama ang tutok sa akin. yun. Amen, Masakit sa mata. amen. Okay. Alright, sige po. So, sa lahat po ng mga nanonood po sa ating pong programa, maaring kayo po ay bago, na ngayon po lamang po kayo nakapag-tune in na ating pong programa. Ito pong programa pong ito ay tinatawag na The Preparation. No? So, ito pong programa pong ito, design para po tulungan yung mga young people po natin bago pumasok sa buhay pag-aasawa o buhay pagpapamilya. Napakaganda po na kung saan meron pong isang institusyon, yung ating pong simbahan, na nagtuturo na pahalagahan po nila yung pagpe-prepare bago pumasok sa pag-aasawa o buhay pagpapamilya kasi hindi biro, no? Na marami na po tayong na-experience at marami na po tayong nakitang mga kabataan before na hindi pinapahalagahan yung preparasyon at sila po ay dahil nga po hindi pinapahalagahan, no? Pinasok nila yung isang bagay na hindi nila lubos ang kaalaman patungkol sa pag-aasawa at nanibago sila. Totoo po yan. It is a different world na inyo pong papasukin. Kaya napakahalaga na marami po tayong dapat alamin, no, at matutunan bago tayo pumasok sa buhay pag-aasawa at buhay pagpapamilya. No, yan Yun. po ang ating pong programang The Preparation. At Alright. alam mo ba, Tony, bagamat ito ay design sa mga young men and young ladies bago mag-asawa, marami tayong mga sumusubaybay na mga married couples. Tama, sir. Yes, sir. Iba, mothers or fathers. And sa mga feedback na binibigay na, sila ay nabibless. Sapagkat hindi lamang ito design, bagamat design sa young people, yung mga parents ay may mga napipick up na tamang prinsipyo mula sa salita ng Tama, Diyos. sir. That's right. At ito naman ay tinuturo nila sa kanilang mga anak. Yeah. So sila ay naging extension ng The Preparation Show. Kaya dapat po pahalagahan po natin at suportahan po natin yung programa pong itong nagpapahalaga sa bawat isa po sa inyo, no? Kaya we are very thankful for the past month na ating pong nakalipas, no, na tayo po ay nagkaroon ng topic na strive for excellence. No, alam nyo, realization lang personal, maaring kayo ay meron din pong personal na reflection regarding po dito. Alam nyo, isa sa pinapasalamatan ko sa Panginoon na yung simbahan po natin or specifically yung programa pong ito ay hindi hinahayaan yung isa pong young people na maging stagnant lang. Kumbaga parang tinitingnan, no, yung bawat sitwasyon ng bawat kabataan kung kumusta na kaya ang kanila pong kalagayan at kung dumating man sila na meron man silang prinsipyo na okay na, siguro okay na to, no? Wala namang problema, etc. Hindi na sila nag-strive para mag-excel sa mga bagay-bagay na dapat po nilang dapat na sila po ay nag-excel, no? Kaya dapat sa pamagitan po ng topic pong ito, katulad nga ng sinabi po natin every Friday, babasagin po natin yung mga prinsipyo ng mga young people pong ito na
okay na siguro to, hayaan na lang natin na ganyan, etc. etc. No, kaya napakaganda po dito, natutulungan po yung mga young people po natin to strive for excellence. No, napakaganda po na makakita po tayo ng isang kabataan, yung isang lalaki na magde-decide na gusto niyang mag-asawa, na sasabihin po natin na nag-excel siya isa-isang bagay. Napakarami po na kinakailangan pag-excelan ng isa pong individual, lalong-lalo na kung ikaw ay lalaki. Dahil ang Yun. isang lalaki, wala naman pong ibang sinabi po yung Panginoon na ikaw po ay maglilid ng isang tahanan. So, ibig sabihin, depende yung iyong magiging asawa sa iyo, at kung ang isang kabataan pong ito ay nakasanayan niya na siguro okay na to, no? Siguro susunod naman siguro yung aking asawa, o yung aking mapapangasawa, yung kanyang personality is medyo strong, siguro susunod na lang ako sa kanya. Di ba? Alam nyo, kung meron mang ganyan po, kalimutan po natin yan. Mali po yan. Hindi po yan ang ninanais ng Panginoon po sa atin. Kaya dapat sa mga young people, lalong-lalo na magiging leader kayo in the near future, strive to excel. Yun. Yes, Alam sir. mo ba, Tony, yung binanggit mo, kung palawakin pa natin yon, yung kalagayan natin sa buhay ay hindi pa tapos yan. Hindi pa final yan. We could still strive for excellence, for a better life, for more blessings from God. Ano man ang kalagayan natin sa buhay. Kasi nga, sabi mo kanya, mga young people, pero this could also be applicable to parents, to mothers, sir. to fathers. Yes, ano sir. mang kalagayan natin sa buhay, para sa atin din. Tama po. Na kung ano, hanggat buhay tayo, ibig sabihin, hindi pa tapos ang kwento ng Diyos sa buhay natin. Kumbaga, ang Diyos ay gumagawa ng tula, ng kwento about our lives. At yung buhay natin, ang kwento niya. Hanggat hindi pa tapos, hindi pa natulukan yung kwento ng buhay natin. Ibig sabihin, may plano pa ang Diyos sa buhay natin. Sa mga taga-subaybay ngayong gabi, whatever your condition is tonight, there is a better tomorrow for you. Bakit? Ang Diyos natin ay Diyos ng pag-asa. Amen. Diyos ng kinabukasan. You could still strive for a better tomorrow, strive for excellence, sapagkat there's a lot of promises in the Bible para sa ating lahat. Tama po, sir. Mama Ara, baka nais kayong dagdag? Actually, sir, gusto ko lang din pong masingit dun sa binanggit po kanina na especially yung men dapat nag-strive for excellence since sila po yung leader ng tahanan. Ayun, sir, ako, sir, noong siguro bago experience to, naksa. Based on Nung bago, experience. Yun, Opo, yun. nung bago pa lang, sir, ako dito na nakakapakinig ng mensahe, parang ang konsepto ko, sir, pagdating sa pag-aasawa, parang okay lang na ganito nga yung sitwasyon ko dahil mayroon namang lalaki na maglilid. Parang Yeah. siguro kung ganto lang yung prinsipyo ko na medyo mababa, okay na siguro to kasi since yung lalaki naman, siya yung leader, baka naman matutulungan niya, may aangat niya na Yeah. ako. Which is hindi po pala, na dapat kami rin, hindi lang yung Pareho. lalaki, dapat pati rin kami Amen. babae, nag-i-aim na mag-reach or ano po rin po kami, mag-goal po na mag-strive for excellence. Kasi kami rin po ay katuwang doon sa lalaki na nag-strive din. Tama. Napakaganda kung yung isang lalaki nag-strive siya for excellence, tapos ikaw rin na babae nag-strive for Wow, excellence. amen. Eh di, boom, di ba, sir? Kaya, yun boom. po, napaka, ayun, Anis. naalala ko lang. Yun. Tama po yun. Napakaganda po noon, no? Alam nyo, na-realize ko lang sa nabanggit ni Ma'am Ara, no? Kung ang isang lalaking young people ay nag-strive to excel, strive for excellence, at ang isang young people na babae na strive for excellence, ay pambihira, siguradong pagtatagpuin to ng Panginoon. At kung sila man ay pagsasamahin ng Panginoon, sigurado magiging maayos ang buhay nila sa pagsasama bilang isang mag-asawa. Kaya dapat sa mga young people po natin, nakikita po natin yung value ng programa pong itong ini-impart sa bawat isa po sa inyo para madagdagan din po natin yung ating pong mga values na kung saan ito po ang magbibigay po sa atin ng quality sa minsan nga, 'di ba? Pag tayo nga ay bumibili tayo ng mga gamit, 'di ba? Sabihin natin sapatos, 'di ba? Si Ma'am Rona, mahilig to sa sapatos, Ma'am Rods, oh, 'di ba? 'Di ba naghahanap tayo ng quality? Yun. Kahit sa sino naman sa atin po ay naghahanap tayo ng quality. Quality more than quantity, 'di ba? Eh kung ganyan po yung ating pong prinsipyo sa pamimili, no? At sa mga bagay-bagay physical, pambihira bakit hindi rin ho natin gawin sa ating pong personal? Tingnan po natin kung ano ng level kaya ng quality na meron po tayo, at once na nakita po natin ang pagkukulang, strive to excel. May mga pagkakataon man na medyo mahirap kasi siguradong may adjustment sa buhay ng isang individual kasi hindi pa tayo sanay eh.
Tatandaan po natin, lahat ng mga bagay na ating pong inaaral, hindi pa tayo expert kaagad dyan. Kaya, Inaaral po natin yan, ma'am eh. Tama po, di ba, ma'am? yes, sir. Kaya dugtungan ko yun, sir, yung sinabi mong sa quality. Dahil ang ating mga team prep ngayon, pwedeng mamuhay ng quality life kapag ini-strive talaga na mag-excel. Tulad ng familiar sa atin ngayon, sir, sa news, yung kay Doc Willie Ong na anong sabi niya? Yeah, oh. Very ano siya sa health, pero meron siyang cancer ngayon. At anong sabi niya? Number one na killer factor is stress. Tama, oo. Marami sa ating mga team prep ngayon na i-stress na kailan ako makapag-asawa. Ay, ano Oh, ba naman? may stress factor silang naramdaman lalo na pinapakinggan nila yung sinasabi sa kapaligiran nila. Ay, hindi yan makapag-asawa. Ano yan eh, mababa lang. Yung feeling niya, mababa lang siya. May feeling of inferiority siya na hindi ako makapag-asawa dahil ganito lang ako. Pero dahil sa programang ito, isang factor nga or points na binigay ni Pastor last anniversary natin, yung ability to choose life with a good value Amen. every day. Na kapag magkaroon tayo ng ability na piliing mamuhay everyday na may value, binanggit yan ni Pastor, you don't need validation from the outside, but validation from God. Amen. Na maging secured tayo sa love of God, yun na, i-strive natin to do more para sa Panginoon, mag-i-strive tayo paano pa mapalapit sa Panginoon. Mag-strive tayo paano pa mapatibay ang ating relasyon sa Panginoon. And I do believe, yun yung susi para yung excellence na dinidesire natin na maging susi sa quality life, sa buhay na pinapangarap mo, team prep, magkaroon Amen. ako ng magandang pamilya someday, ay makakamit mo. Amen. Amen. Kaya alam mo, yung pinag-usapan natin, Brother Tony, for the past 2 weeks or 3 weeks, ay patungkol sa value. Hindi lahat ng valuable items ay may value. Yes. Huwag nating hanapin yung halaga natin bilang tao sa mga valuables na material. Because your worth as a person is more than all the material possessions you Yes, have. sir. Amen. Sa ganung bagay, dapat matuto tayong pumili ano yung mga dapat kong gawin na may value. Ano yung mga endeavors na dapat pagbigyan ko ng pansin sapagkat ito ay mahalaga. Na mas mahalaga kaysa mga bagay-bagay na walang kabuluhan o walang halaga. Ang hirap intindihin nun ah. Mas mahalaga yung mga bagay-bagay kaysa mga bagay na walang halaga. Amen, Example, amen. Brother Tony. Ilan sa atin, sa mga young people, akala natin mas mahalaga yung alam mong uso. Sir. Damit, cellphone, apps, di ba? And pag wala tayo sa uso, ang feeling natin, wala tayong halaga sa tropa natin. Kasi napag-iwanan tayo. Ang tanong, at the end, masabi na ang lahat, ito ba ay mahalaga? Will you find your value as a person sa mga lumilipas na uso ng fashion, ng gadget, o ng kung ano man ang meron dyan? Tandaan natin, pag sinabing uso, kaya nga uso eh, nasa uso, nasa in, nasa trend. Time will come, wala sa trend yan. Yeah. Hindi yan in, ano siya, out na siya. Luma na siya, laos na siya, Yeah. ika nga. Yeah. But yung value natin as a person ay manatili dapat yan. Amen. Ang ganda Kung nun. yung Yeah. ating value, yung pagtingin natin sa ating sarili, ay batay sa kung anong meron tayo, madidismaya tayo kung wala tayong ganon. Ibig sabihin, kung halimbawa, ang gauge ko sa sarili ko, I value myself, my self-worth. Kung bago ang cellphone ko, kagaya ng cellphone ni Master Ara, maganda yung kanyang cellphone. Eh kung luma ang cellphone ko, yung medyo gutay-gutay na kandahulog-hulog na. Pag nakita ko siya na bago ang kanyang gamit, o sabi mo, si Ron, sapatos, bago ang sapatos sa akin luma, ay buti pa siya, parang nahihiya na ako yung sinabi mo inferiority. Because my value is now diminished. Bakit? Yung mga gamit mo, mga suot mo, mas mataas kaysa sa akin. But we have to remember sa mga taga-subaybay natin ngayong gabi, Brother Tony, yung value natin as a person ay wala sa gamit natin. And we should learn how to look for those things which are really valuable. Yung nagbibigay ng totoong value. Pangalawa, yung oras natin. Saan ba naubos yung oras natin sa isang araw?
kaka-swipe ng mga sa tablet, Mga videos. mga videos, mga reels. Where do we Pictures. use our time? Tandaan natin, yung pera pag nawala, pwede kang kumain ulit, kumita ka. Di ba? Yung pagod mo, nag-exert ka, naglaro ka, o whatever. Pag napagod ka, magpahinga ka. Matulog ka. Ulit. Pag-isip mo, malakas ka ulit. But yung resource mo ng oras, pag lumipas yun, hindi mo na may babalik yun. Ang tanong sa kabataan ngayon at sumusubaybay sa atin, saan mo ginugugol ang oras mo? Mobile Legend? O luma na yun. Baka may mga bago na mga games ngayon. Ano bang Umpisa bago? na mga young ano, people ano dito yan chat eh. ko yan, oh. Ha? Yan. Tuturuan sila eh. Di ba? Saan mo inuubos ngayon ang oras mo? And at the end of the day, bago ka matulog, kung bilangin mo, i-itemize natin, Brother Tony, 24 hours a day, ilang oras ang ginugol mo sa tulog? Let's say 7 hours, 8 hours. 8 hours tulog. Sa kain mo. Ay pagkatapos mong kumain, nagkwentuhan pa kayo. Kumain ka ng 30 minutes, nakaupo kayo, nagkwento ka ng 1 hour. Eh kung sa kainan yun, 3 hours. So mauubos ngayon ang oras mo sa mga bagay-bagay na walang kabuluhan. So sa mga taga-subaybay ngayong gabi, importante na malaman natin ano yung mga bagay-bagay that would add value to us as a Amen. person at doon tayo mag-invest ng ating effort. Amen. Napakagandang reminder po niyan, Huya Sir, no? Kaya sa lahat mga young people, sana na-realize po natin po ito, no? Kung ano man ang pinagkakabalahan po natin na kumakain sa ating pong oras na walang halaga, kalimutan na muna yan. Hindi yan ang makakatulong sa inyo para mag-excel tayo. Bagkus, yan pa ang makakasira sa inyong buhay para hindi tayo mag-excel on something. And kanina nabanggit din po ni Ma'am Rona, napakaganda nun eh. We are looking sa iba pong mga tao na para i-validate yung ating pong sarili, para malaman po natin yung ating pong value, no? Para makita natin yung value natin, nakadepende tayo sa uso, sa iba pong tao, etc. etc. Pero napakahalaga po nito na wala pong ibang magbibigay sa atin po ng value kundi ang salita ng Diyos, at tatandaan po natin lahat ng mga young people, no? Sa mata ng Diyos, ikaw ay valuable. Amen. Kung ang Diyos ay pinapahalagahan ka, pahalagahan mo rin yung sarili. Yun. And maliwanag naman ba dito ni last week, hinimay-himay natin. Lahat ng taga-subaybay natin ngayong gabi, mahalaga ka sa Diyos. Bakit? Binigay niya kanyang bugtong na anak na mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa iyo. Ibig sabihin, your value sa harapan ng Diyos is equivalent to, if not even mas mahalaga pa, kaysa anak niya, na sa Yesu Kristo. Kung ang Diyos nga ay nagbibigay ng halaga sa iyo, how much more sarili mo? How much more ikaw? Ibig sabihin, meron ka pang kinabukasan na mas maganda kaysa ngayong araw. Ibig sabihin, huwag mo munang sirain yung buhay mo. Huwag mo munang ubusin yung oras mo sa mga bagay-bagay na walang kabuluhan. Sir. Alright, so sa pagkakataon pong ito, nakikita po natin sa ating pong screen, wala pong iba, kundi yung ating pong pastor, Good evening, Pastor Hilem sir. Lorena, sir. Good evening po. Who yes, sir? Sir. Amen. Uy, Kuya, Valuable yan. naglalaro ako ng ng barya, oo. Yan ang mga nagiging dahilan kung bakit ang tao ay masyadong napupokus sa hindi valuable. Akala nila valuables, no? Ang But tawag dyan, anyway, alam nyo, variable. yes sir, Variable ang tawag, sir. Variable yan. ang bira talaga. Iba talaga ang mas powerful talaga ang Trinidad kaysa abilidad. Well, alam nyo, maganda yung discuss pero bago yan, gusto ko munang bumati sa lahat. Magandang gabi sa inyo lahat, sa lahat ng tagapakinig natin. And alam nyo, itong mga usapin na ito na pambihira, sabi ko sa inyo, kahit hindi ako ang pastor ng simbahang ito, kahit hindi ako nagpasimula ng programang ito, gugustuhin kong makinig na makinig dahilan sa mga naririnig natin ganito. Amen. Hindi natin ito basta-basta napapakinggan, mga kapatid. Hindi ito na nakukuha sa bangketa. Talagang kinakailangang bigyan talaga ng pansin ito ng napakaraming tao. And kaya sa lahat, ilan ba ngayon ang ating viewers? As of now po, Pastor, is 88. Yes, sir. 88 po. Pagkalain mo yan. Dapat sa ganito, dinadagsana tayo kung talagang interesado sila sa mga matututunan nila. You know, alam nyo,
ang isa sa pinakang ay tutuloy-tuloy na ba ako, Brother Tony, o Yes, sir. pinababati Sige mo po. lang ako? Tuloy-tuloy na po natin, Okay. Pastor. Okay, kasi maganda yung maganda yung sinasabi kanina ni Ara, ni Ron, at saka ni Brother Roy, no? At napakaganda talaga, no? Hindi alam ng tao kung ano ang valuable. Yan ang pinakang ugat dyan. You see? Now, parang, yung iba, nag-uunahan ng mga lalabas na sapatos, kung anong pinakamagandang sapatos, pero dapat lamang nila maunawaan na hindi yung sapatos ang nagdidetermine ng ating future. It is our steps. Gaano man kahalaga ng sapatos, gaano man kamahal yan, gaano man kaganda, ang mas mahalaga ay hindi yung sapatos, kundi yung ating steps. You see? So, and nasabi pa ng Biblia, the steps of the good man are what? Ordered by Order the of the Lord. Lord. Yeah. So itong pinakamatindi dyan, mga kapatid, sa lahat ng tagapakinig natin, na dapat natin bibigyan talaga ng pansin. Alam nyo, kaya napupunta sila sa mga ganyang klaseng kalagayan na ginagawa nilang valuables ang mga walang value, invaluables, mga ganon, at hindi dapat bibigyan ng value, at talagang walang value. Alam mo kung bakit? Number one, ito ang pinakang ugat. Hindi nila alam ang purpose nila. You see, hindi nila alam ang purpose nila. Gumagawa sila at nagdi-desire sila ng mga bagay na hindi kasama sa purpose nila. Okay? Now, for example, bibigyan ko kayo ng isang napaka-simple lamang na halimbawa. In fact, kagabi ay diniscuss ko rin ito sa pulpit ni Pastor Bernard. You see, alam niyo kung mga tao kung bakit nagdi-desire sila ng napakalaking pera, kasi nga hindi nila naman talaga nila alam kung ano ang purpose nila. Alright? For example, ganito. Ano ang purpose mo? Simple lamang. Saan ka pupunta? Yan ang pinakang purpose mo. Ang mahalaga ay makarating ka sa iyong patutunguhan at magawa mo doon ang iyong gagawin. Now, sa mga ganong klaseng sitwasyon, ano ang iyong gagawin? Halimbawa ngayon, pupunta ka ng Davao. Okay? Ano ang gagawin mo sa Davao? Alright? Anong gagawin mo sa Davao? Yung gagawin mo sa Davao, yun yung purpose mo. Okay? Ngayon, doon sa purpose mo, magkano ang kailangan mo? Di ba? Alin ba ang mahalaga? Yung makarating ka lang sa Davao? Hindi. Yung ma-comply mo, ma-accomplish mo, yung purpose mo, pag pumunta ka ng Davao. Pero ang usapan dyan is this. Una, kung ikaw man ay by plane, anong ticket ang kukuhanin mo? Okay, anong ticket? Halimbawa, kukuha ka ng ticket na pang business, okay naman yon. Kukuha ka ng economy, okay naman yon. Pero again, ano yung purpose mo? Bakit ka pupunta doon? So purpose is number one, dapat i-consider. Alright? Pag nandun ka na, ano yung gagawin mo na? Yan yung purpose mo. Alright? So mahalaga ka na makarating doon at ma-accomplish mo yung iyong purpose. Okay. Now sa purpose na ito, magkano ang kailangan mong pera? Okay? Ano ang mga kailangan mo para ma-accomplish mo yung purpose mo? Okay? Now, kaya ko binibigyan ng din ito kasi napakaraming mga tao na gustong magkaroon ng napakalaking pera na hindi naman ayon doon sa kanilang purpose. So, ang unang-unang dapat natin i-consider, ano ang dahilan, anong purpose ng ating existence? Okay. Now, ang purpose mo doon ay nagkakahalaga lamang. Dapat ma-comply mo ng with sabihin natin 10,000 pesos. Okay? Pero bakit may mga tao na gusto pa rin magdala ng 50,000 pesos? Kailangan mo ba talaga yung 50,000 pesos to comply your purpose kung bakit ka pupunta doon? You see? So same thing. Katulad ngayon, pag pupunta ka ng Davao, dapat ang ticket mo pang Davao lang. Hindi ka kukuha ng ticket na pang China. So ganun yan. Maraming mga tao na lumalampas sa kanilang gusto nila mangalap, mag-ipon na malaking pera. Para saan nga? Meron bang purpose yan?
Now, for example, bibili ka ng sapatos, gusto mo yung mamahaling sapatos, anong purpose mo ba talaga? You see? Now, marami tayong mga nagiging foul na sobra na doon sa purpose natin. Kaya ang dapat unang-unang ang tinuturo natin dito sa team prep, kaya nga preparation eh. You see, alamin mo muna talaga ang purpose mo sa buhay mo. Kung mag-aasawa ka, anong purpose mo? Okay? Kung mag-aasawa ka, anong purpose mo? You see, kaya sinasabi ko nga lagi sa mga babae, kapag ka ang babae, kung wala na siyang ibang mabibigay sa lalaki, maliban sa, no malice, wag natin lagyan ng mali siya ito. Maliban sa sex, ay huwag ka na mag-asawa. Okay? Now, pangalawa, kapag ka ang babae naman, nawalan na ng pera at nanghina na siya, nanghina na ang kanyang pakiramdam sa kanyang asawa, ay patay. Huwag ka na rin mag-asawa. So kapag ka mga bagay nito, ano ko nakukuha nyo, kapag ka pinagmamalaki lamang ng tao ay yung kanyang katawan at yung kanyang possession, kaya siya mag-aasawa, at yun din ang gusto niyang makuha, kaya din siya mag-aasawa. Ako pakiusap ko sa inyo, huwag na kayong mag-asawa. Sapagkat hindi yan ang pinakang purpose ng pag-aasawa. You see? Yan lagi tinuturo natin. You see? Kapag ka ikay mag-aasawa, kapag ka ang babae, mga kapatid, nawala na ng gana sa lalaki sapagkat wala na siyang makuhang pera, ay nako, wag na wag mong lalaki, wag na wag kang maghahanap ng ganyang klaseng babae. You see? Sapagkat wala na yung purpose eh. Nawawala na lahat. Kaya maraming pumapasok sa buhay may asawa na hindi nila naunawaan talaga ang purpose. You see? Kaya ang value ng buhay natin, mga kapatid, ay nakabatay sa purpose sa buhay natin. Nandun yung value eh. Nandun yung halaga. Nandun yung kagandahan. Nandun yung ating dignity. Nandun yung integrity. Lahat. Reputasyon natin. Ay nandoon lahat yan. Kasi pagka yan ay tinanggal natin, yung purpose natin, kapatid, tingnan mo, kapag ang tao nabubuhay lamang, may pinasa nga ako ngayon sa sa mga pastors. May pinasa ako. At meron din nagpasa sa akin na grabe. Ay, grabe talaga. Pero alam nyo kung paano siya mamuhay. Anong kailangan mo? Sa ako personally, mga kapatid, kahit na siguro may magre-regalo sa akin, sasabihin ko na lang sa kanya, kapatid, pwede bang ganito na lang gawin natin? You see? So, I don't need yung mga expensive na mga bagay na bagamat kung sa tuwa, matutuwa ako. Pero ano talaga ang purpose? Bakit meron tayong ganyan? Di ba? Ano talaga ang purpose? So pag nakuha natin yan, mga kapatid, kasi yun yung value natin eh. How we value ourselves, mga kapatid, is the most important thing. Kasi yung value natin, naka-align yan sa purpose natin. Kapag ka ang purpose natin, kapatid, kapag ang value natin ay hindi naka-align sa purpose natin, wala na tayo. Hindi na natin mararating ang gusto nating marating, sapagkat dito pa lamang, mga kapatid, para tayong tatawid sa bangin, na nandun sa bangin yung purpose natin, pero nandun sa ilalim ng bangin, nandoon yung gustong-gusto natin at temptation natin at gusto nating marating pa. Pero hindi yung purpose natin. Gusto lang nating matikman. You see that? So that's the thing na sinasabi ko. Hindi natin mararating at mapupulfill yung purpose natin at kung mali. At kaya tayo nawawala ng value, kaya hindi natin makita yung value natin kasi hindi natin nakikita yung purpose natin. That's it. Kaya nagiging parang wala ng value tayo, wala ng halaga. Nasa-sacrifice natin yung reputation, integrity, dignity, lahat. Yung honor natin, lahat ng yan ay nasa-sacrifice natin, nababaliwala natin. Bakit? Kasi nga hindi natin iniisip yung purpose natin. You see? So,
Kaya yung iba nagde-desire ng hindi na kailangan sa buhay, gusto lamang nilang sumabay. Katulad sinasabi kayo ni Rona, gusto lamang niya sumabay sa agos. Gusto lamang siya sumabay sa uso, sa passion ng mundong ito. Now, which is, yun ang sinasabi mismo ng Biblia na you should not love the world, nor the things that are in the world. You see, bakit tayo natitempt doon, mga kapatid? Sapagkat hindi na tayo nakafocus sa purpose. Pag na-lost ka na sa focus mo sa purpose, tapos na ang lahat. You see, talagang mawawala. Sacrifice na yung dignidad mo, sacrifice na yung honor mo, sacrifice na akala mo may value ka. Akala mo may mamahaling kang relo, may mamahaling kang damit, may mamahaling kang sapatos, may mamahaling kang sinturon. Akala mo valuable ka na. No, ang totoo nun, may mga valuable na gamit ka, pero wala kang dignity, wala kang integrity, wala kang honor. You see, maraming ganyan nakikita natin ngayon. In fact, yan ngayon ang makikita natin sa YouTube, sa mga nagdidiscuss yun diyan sa Senado, sa Kongreso, buoy, lahat ng mga gamit nila ang mamahal. Meron ng sinturon pa lamang 37 million. 37, imagine that. Makakita ka, yung mga bag, 120,000 o million, mga ganon. So may mga, grabe, saan nila kinukuha itong mga ito? You see? Now, so lahat ng gamit nila, valuable, pero akala nila magiging valuable sila dahil sa mga mamahaling gamit nila. Ang hindi nila nalalaman, natatanggalan na sila ng honor, natatanggalan na sila ng dignidad. Kasi iisipin ng tao, anong business ng taong ito para magkaroon siya ng ganyan? You see, maliban lamang sa pagiging politiko. You see? So, gano'n yan mga kapatid. Kaya ngayon, huwag natin isipin, ang kailangan natin sa pag-aasawa, ito lang. Kaya ang ginagawa ko sa ating simbahan, sabi ko sa inyo, we add value. We value people and we add value. For example, ang ginagawa natin, kapag ka mag-aasawa, ano sinasabi ko? Alright? Bagamat yung iba kaya nilang gumastos. Pero ano ang sinasabi ko sa kanila? Mas maganda ipunin mo na lang yan pag magkasama kayo. Pag mag-asawa na kayo. Pero ang ginagawa, sa pasimula, ang gagawin mo ano? Alright, mag-save ka. As much as you can. Kung ano man masisave mo, kung magkano, sige, isave mo yan. Okay? Bakit? Simpleng kasalan lang. Bakit? Ano ang purpose? Hindi yung handaan. Hindi ang magdidetermine na magandang kasalan yung masarap at garbong handaan. Kundi kung paano kayo yung pagmamahalan ang magdidetermine ng masayang kasalan. Yun ang pinakamaganda. So, bakit kailangan pang magpakagastos-gastos na mag-ipon ka pa ng 50 to 100,000 para lamang makasal? You see? So, para lamang maging boom, maging masaya ang kasalan. Hindi. So, kaya nga hindi ini-encourage ko eh. Kaya ngayon ang nangyayari mga kapatid, yung iba tuloy na walang kakayanan magpakasal sa halagang 50,000 o 100,000, ano nangyayari? Hindi nag-aasawa, nagsasama na lang na hindi nagkapakasal. Bakit? Takot sa ganung klaseng halaga. You see? So alin talaga ang importante dyan? Anong purpose? Bakit kayo magpapakasal? You see? Kinakailangan ba talaga maghanda ka ng katakot-takot, gagastos ka ng ganito? So, again, saka iisip natin na magkaroon tayo ng value, na lumaki ang value natin dahilan sa mga gamit natin, nadidevalue na tayo. Nawawala na tayo ngayon ng value. You see? Nawawala na yung honor, nasisira yung reputation. Kasi after that, di ba nung kinasal niya, di ba ang kwentuhan, di ba nung kinasal niya, napakaganda nila, saya nila, ang mahal, ang garbo, ganito, ganyan. And then after 3 years, after 4 years, ano na maghihiwalay? Ang sasabihin ng isa, doon muna ako, kila mami matutulog. Oh, yun namang isa, doon lang muna ako sa bahay. Ba't ayaw mo akong isama? Hindi, gusto ko lang gusto ko lang ng space. Naku, biruhin mo yan. Gusto raw ng space. Yeah. So, kaya nakakalungkot man. Pero yan lagi sinasabi, para lamang daw, para mag-relax. Akala mo pinagsama ng Diyos, ang ganda ng kasalan, mamahaling kasalan,
tapos maya-maya maghahanap ng space. Kaya mga kapatid, eto lang sasabihin ko sa inyo, sa lahat ng mga viewers, listeners natin, okay? Always consider your purpose. Amen, sir. Amen. Okay? Always consider your purpose. All right. Tumatawag si Pastor Ed. But anyways, kaya ganda siguro sa mensahe natin. But anyways, ang pinakamaganda rito mga kapatid, i-consider natin yan. Huwag niyong iisipin na anumang ilalagay niyong palamuti mula sa sapatos, katulad sinabi mo kanina, it is not your shoes that will determine your walk. Amen, sir. Amen. Yun. It Amen. is your steps. Amen. Yun. Okay? Kaya wag nating pabayaan yan. I-consider natin anumang iniisip nating mamahalin. Kasi kita mo na lang si Huya. Parang hindi yata talaga mahilig sa relo yan. Hindi nagre-relo eh. Nawala ba ako? Nagkaroon ba ng problema? Yan. Nawawala ako? Okay na, sir. Okay Okay na na. po. Nagkakaproblema kasi ang ano ko dito eh. Nagkakaproblema yung internet. Wala kaming internet. Ano lang itong ginagamit ko eh. Ang ginagamit ko lang ay data. But anyways, so ang ganda muna to give you a chance na magsalita. And makikita nyo ang mga tao, you know, it's a walk mga kapatid. It's the purpose kung gaano tayo nakafocus sa purpose natin, yun ang magdidetermine ng kung gaano tayo kahalaga. Tandaan nyo, Amen. pinahalagan tayo ng Diyos kahit walang-wala tayo. Amen. Amen. Yan. Okay? Alright. So, back to you, Tony. At Amen. medyo sagutin ko lamang muna itong Sige po, Pastor. Amen. Okay, magandang discussion na ito. Okay? Amen. Babalikan po namin kayo, Pastor. Amen. Alright. Sige po. So, napakagandang ang ibinahagi ng ating pong pastor, no? Dapat unang-una sa lahat i-check muna natin kung ano yung purpose. Napakaganda pong itong reminder. Sana sa lahat ng mga kabataang nanonood po ng ating pong programa, naway pinagpala po tayo doon sa ibinahagi ng ating pong pastor. Alam Sir mo, Roy, Brother sir. Tony, yung sinabi sa mga taga-subaybay ngayong gabi, yung sinabi ni Pastor, napakaganda nun. Magandang lesson doon na let us not gauge our self-worth, yung halaga natin bilang tao sa ating material possessions. Yes. Pag pumasok kasi sa isip natin yan, gusto mo ang cellphone mo, yung bago at modelo. Sabi ko kanina, di ba? Pag luma ang cellphone mo, feeling mo, maliit ang halaga mo. Cellphone pa lang yan. Taas na ng konti. Bag. Dapat may tatak. Di ba? Yung si Michael, tsaka yung pinsan niya si Kors. Di ba? O si Louie, tsaka si Vuitton, di ba? Yun. Louis Vuitton. Naging branded na tuloy. And ang feeling mo, pag ang gamit mo hindi branded, Brother Tony, nahiya kang sumabay sa tao na branded. Kasi ang tingin mo sa halaga mo, mababa. Hindi ikaw. Yung gamit mo. Amen. So, hindi ibig sabihin pag ang gamit mo ay ganito, simple lang, mas mababa ang halaga mo. Sapagkat ang halaga ng tao, pinag-usapan natin sa mga nakaraan na episode, is your character. No amount of mamahaling sapatos, bag, relo, alahas, ang pwedeng magtakip sa pangit na ugali. Tumpak. Ang magpapalapit ng tao sa iyo, hindi yung ari-arian mo, kundi yung ugali mo. Kung sila man ay lumapit sa iyo dahil sa ang dami mong kagamitan sa buhay, ang habol nila, hindi ikaw. Yung kagamitan mo. Makukuha nila sa'yo. Amen. Anong makukuha sa iyo? Yeah. Tapos pag wala na, sir. Na Wala hoping na balang din. araw, maisama ka sa listahan ng mana. Yun. So, ibig sabihin doon, mas mahalaga dapat ang worth natin as a person. And wag nating i-gauge yung ating worth as a person sa kung anumang bagay ang meron tayo. Pangapat, hindi naman ibig sabihin, Brother Tony, pag kaya nating bilhin, ay bilhin natin. Tama. That's right. Hindi naman ibig sabihin pag may kakaya na kang bumili ng bagay na ganito ang mahal niya, bagamat may mga mas mura, hindi ibig sabihin pag kaya mo bumili ng ganito kamahal, bilhin mo na. Sapagkat sabi nga ni Pastor kanina, anong purpose mo? Tama. Anong purpose ng cellphone? Tawag, text. Sa totoo lang, sa mga taga-subaybay ngayon, yung mga naghangad ng modernong cellphone, wala pa sa 10% na apps o nakakaya na sa cellphone mo ang nagagamit mo. True. Kahit na mahilig ka maglaro ng
Honor of Kings. alam na ba? Alam ni Hindi Huya. na uso Mobile Legend eh. Oh, like text you is na nakasubaybay eh. Honor of Kings Bihira daw ka, eh. Huya. Kahit Bago mahilig ka yan, sa... ah. Ha? Bago yan ah. Ay, yun ang sabi ng text sa akin eh. Sapagkat, di ba, kahit mahilig ka sa games, wala pa sa 10%. Ang tanong ngayon, bakit naghahabol ka ng bagong cellphone? Hindi pa naman siya cellphone mo, may bagong labas. Gusto mo mag-upgrade ka agad. Yeah. That's why yung buhay natin ay nahuhulog tayo sa panay bayad. Tama, sir. Utang ng utang. Utang ng utang. Oo. Nagtatrabaho ka, hindi para may choice ka na anong bibilhin mo. Trabaho ka ng trabaho para ibayad mo sa inutang mo. Yeah. So nalulubog ka ngayon sa utang, debt Yeah. trap. Alam mo itong pinag-usapan pa ni Tony, yung about value. Yeah. Sanga-sanga ito, maraming topics ang pwede pag-usapan dito. Yes, sir. And yet, we're just trying to limit it. Sapagkat alam natin na by episode, 1 hour lang tayo eh. Yeah. Pero importante yan na huwag natin i-gauge yung ating value as a person. Amen. Maaring marami kang kapalpakan sa buhay. Maaring ilang beses ka nadapa. At maaring sa ngayon, yung iba sa inyo, ay nasa baba ka pa, nadapa ka pa. Bumangon ka. Amen. Because the Bible tells us, a just man falleth 7 times and rises up again. Maaring wala kang gamit kagaya ng mga kasamahan mo. Wag ka malomoral. Wag mo isipin na wala akong halaga, mas buti pa siya. Wag kang dumikit sa tao, maraming kagamitan. Lalo, dumikit ka sa tao, magandang ugali. In like manner, mag-ingat ka sa mga taong lumalapit sa iyo dahil may mga gamit ka. Dapat sila lumalapit dahil sa character mo. Yes, Amen. sir. At doon mo makita ang halaga ng ibang tao at ang halaga mo, your worth as a person, Brother Tony. Amen. Yes, sir. That's right. Kaya napakaganda po na ito, sir, no, na napag-uusapan po natin ito. Actually, Huya, sir, I just realized na yung mga ganitong klaseng usapin, hindi mo to maririnig sa sa mga kaibigan mo, yung sinasabi natin na group of friends mo, na most of the time yung madalas na pinag-uusapan nila is more on career, ano na yung mga naipundar, anong material possession na meron ka, that sometimes na ito ang nagbibigay sa iyo ng stress kasi sasabihin ninyo, mabuti pa yung mga classmate ko. May bahay na. May bahay na. May trabaho, magandang kalagayan, Yes, sir, may bahay, oo. etc. Diba? May sasakyan Tama, na. sir, oo. Ito yung mga nagbibigay ng stress. Kaya, kaya dahil nga sa, yung nag-a-assume siya na gusto niya rin ma-reach po yun. Makahabol. Maka-level up. Yes, maka-level. Nawawala na yung purpose. No? Kaya napakaganda po yung katanungan ng pastor po natin at yung ibinahagi niya what's your purpose? Kung ang purpose mo ay ikaw ay makapag-asawa, dapat kung ano man ang amount na pwede mong nasa tingin natin na sapat para ikaw ay maikasal, wag ka nang mag-aim pa ng mas malaki pang maiipon mo. Nakakatuwa kanina, Huya, sir. Yes, sir. May nag-comment po dito. Sabi niya, sa pag-aasawa daw, sir, may libre naman daw. Totoo naman, sir, may libre sa City Hall. Magpapaschedule ka lang kay mayor o kaya sa West yata. Oh, Diba? Ito, sir, Ma'am Ara. sabi niya, sa mayor po namin libre, may cameraman pa. Bawat, sabi niya, bawat isa may lechon. O At yun. buffet ang Ayos. kainan. Naka-red carpet pa. Sabi niya Matindi yun. yan. Saan ba yun? Saan yan, ma'am? Alam mo, Brother Tony, tama yung sinabi niya. Yan ang mga practical na prinsipyo. Yeah. Ibig sabihin doon, hindi ibig sabihin na ikaw ay makapapakasal. Pag-iipunan mo, and then gagastos ka ng malaki, and afterwards, maghahabo ka ng bayarin. Yes, sir. Mahirap. Sabi ko last time, ang paghahandaan natin sa mga taga-subaybay, mga young people especially, ang paghandaan natin ay yung married life. Yes, sir. Amen. Hindi yung wedding. Amen. Yung wedding, ilang oras lang yan eh. O yan. Afterwards, matatapos yan. And then, habang buhay na kayong magsasama. Tama. Anong paghahandaan mo? Yung 5 oras, 6 na oras? O yung habang Good. buhay? Amen. Amen. Saan ang may bibigyan mo ng mas mahalaga? And yet, because of pressure ng kaibigan natin, si ano nga nagpakasal eh. Kita mo yung damit ng Yeah. mga abay, bongga talaga. Wow, grabe. Haba ng hair. Sir, sumagot Sir, may lang sumagot. yung nag-comment kung saan. Sa Nueva Ecija daw po yun. Okay, ma'am, Medyo malayo. bukas daw po dadayo dyan si ma'am Magsa-site visit lang. magsa-site visit. Ano ata siya ngayon eh? Sir Roy, alam mo, gusto ko lang dugtungan yung sinabi mo kanina, sir, na sa kagustuhan na sasabay, kaya nawawalan ka na ng value. Dahil noon, nasa office pa ako, sir, meron akong ka-close doon na yung mga gamit niya, talaga, sir, mamahalin. And close kami, sabi niya na,
friendship dapat mag-ano ka din ng isang bag na kahit ganito. Yung sabi niyang kahit ganito, 25K. Ay, wow. Tapos sabi ko Kahit may kahit ano, kahit kahit ganito lang, ganito may lang pa. lang, sir. Pambihira Oo, naman. tapos sabi niya, kahit ganito lang, sabi ko sa kanya, alam mo bang, hindi ko kailangan yan kasi imaginin mo, okay ka nagsasakyan, kaya ako nagko-commute. Pag yung bag ko, i-snatch yan, hindi ko ibibigay dahil ganun siya kamahal. Yung buhay ko pa yung maging katapat yan sa bag na yan. Okay na ako sa ganito. Pero alam niyo, sir, ang blessing, kaya yung sabi mo kanina, sir, gusto kong idugtong Nung working ako, hindi ako nagkaroon ng ganung bag. Dahil alam ko naman yung purpose ng bag At alam Yes. kong can't afford Lagayan. ako doon. Mhm. Lagayan, sir. Hindi pa kita. Hindi pa pampakita, kita. Hindi pa Yes, display. sir. At yung blessing, sir, kung kailan hindi na ako nagtrabaho, Saan ka nagkaroon? saka ako Wow. nagkaroon ng Amen. Blessing yun. mamahalin. Yes, sir. Ano yung blessing doon? Tulad ng sabi mo kanina, sir, yung tao didikit sa'yo, it's because of your character. Yun. Wala Amen. naman siyang makukuha Amen. sa akin Sino ba naman ako? Pero, naging close siya sa akin, sir, dahil natutuwa siya sa akin. So, At niregaluhan ka. nirigaluhan Pakilala ako, mo sir. naman sa amin. Ikaw. Ay, sir, kaya pala na-miss ko yung friendship ko, sir. Yun. Friendship. Alam mo, So, yun human yun, sir. nature. Look at this. Yung sinabi ni Sister Rona. Human nature. Bili ka ng mamahalin. 'Di ba? Kasi ang habol mo hindi man yung purpose ng gamit Aminin man natin o hindi, display. Pakita mo sa ibang tao, nag-arrive na ako. Kaya ko na yung ganito. 'Di ba? Ang tanong, pag hindi pinansin ang mamahalin mong gamit, anong gagawin mo? Magpapansin ka. Mga pasimpleng pa-humble effect na kunwari, kung nagpapansin ka sa mamahalin mong gamit. Yeah. Kung baga, pansin mo naman yung gamit ko, mahal to Bago to. O, di ba? Yung mga pag nilapag mo yung bag mo na bago at hindi pinapansin, gusto mo ilagay mo sa lugar na mapapansin siya. Di ba? And then pag pinansin, kunwari ka pa, di ba? Patay mali siya. Hindi, actually, ano nga lang to Naka naman. But deep inside, syempre, tuwan-tuwa ka kasi napansin ang mamahalin mong bag. Ego ang umiiral doon. Kung ang bag mo ay yung practical na hindi lamang bag, kung gamit, yung kinuha mong gamit is yung ayon sa purpose niya, ayon sa paggagamitan mo, wala kang pakialam anong brand yan, basta nagagamit mo ayon sa kagamitan niya, ayon sa purpose niya. Yun ang practical, yun ang mga prinsipyo dapat matutunan ng kabataan ngayon. Amen, sir. Alam mo ang kabataan ngayon, kung ngayon pa lang ang hinahanap nyo ay mga branded, pag nag-asawa kayo, mag-aaway kayo madalas. Yes, sir. Kulang na sa budget, bibili pa ng ganito. Yeah, ang sinasabi ko, wag sana tumaas yung halaga mo bilang tao dahil nakalakos ka, nakabuaya ka, o naka-crocodile ka. Di ba? O kung ano mang brand na damit. Ang dapat na mindset natin, ano mang brand yan, tumataas ang halaga niyan kasi ako may suot niyan. Kahit na simple, kahit walang brand yan, pag ako nagsuot niyan, magmumukhang mamahalin yan. Yes, sir. Amen. Kasi ako ang may dala niyan. Yun dapat ang mindset natin. Bigyan mo yung sarili mo ng konting dignidad. Amen. Hindi yung dignidad, dala ng kung anong meron kang mamahalin na gamit. Yung dignidad mo bilang tao. Amen. Napakaganda po noon, Sir Roy, no? Kaya bigyan naman din po natin ng pagkakataon, Huya, sir, kasi nakakatuwa yung iba po dito mga comments para bigyan din po natin ng pansin. Basahin natin. Sir Roy, Basahin sige mo. po. Okay. Kanina, nabanggit po natin kanina yung mga bilihin na hindi mo naman kinakailangan bilhin, minsan natitempt tayo na gusto natin kagad bilhin. Kanina, sabi ni Ma'am Mary Jane Torion, MJ, good evening. Sabi niya, amen po, parang kanina lang gustong-gusto ko nang bumili ng ganito, ganyan. Yun. Kasi meron sila at wala ako. Yun. Yan ang kadalasan na nararamdaman ng mga individual, no? Very blessed for this valuable program to be corrected. Amen. Check. To God be all the Amen. glory. Totoo po yan. Kaya sana kung ganyan po ang naging reception or ni Ma'am MJ, dapat ganyan din yung iba po sa atin, especially sa mga young people. Huwag natin pagtuunan yung mga bagay na hindi naman mahalaga, na kung ang purpose mo gusto mong mag-asawa. Totoo yan, lalong-lalo na Huyak, last week, palabas na yung panibagong version ng iPhone. Wow. Meron na, hindi ko alam kung anong number na 11. Hindi Huya, 16 Ay, na yata Oh, sige, lumar pa iPhone 11. 16, yes. Nasa 16 na, Dahil nga sa gusto na maging trend, no? At sabihin natin, ikaw ang nauna dito sa Pilipinas. Sir Roy, alam nyo ba, merong gumagawa niyan?
na siya yung magiging pinaka dahil for example may isang store na magre-release na midnight na ganito, magbebenta sila. Maraming gumagawa niyan ho yan na a day before, pipila na kaagad para sabihin niya na ako ang pinakauna dito sa Pilipinas. No? Pambira, anong klase yan? Para saan yan? Assuming ba Tony, ikaw ang pinakauna, makukontento ka ba na hindi mo sinabi sa iba? Makukontento ka ba pag hindi ka pinuri ng iba? Hindi ka makontento. Ibibigay alam mo yan. Magpapasimple ka, pahambol ng payabang. Yeah. Di ba? Na actually, nung lumabas yun, akong pinakauna dito. Pero okay lang yun. Kasi hindi ka pinansin. Ano ngayon kung nauna ka? Ano Yun. ngayon? Big deal. Di ba? Ika nga, yan ba'y mahalaga? O mas mahalaga na meron kang cellphone na pwede mag-text, pwede tumawag, at pwede mag-honor of kings. Di ba? So, go back to the purpose. Yes, Go back sir. to the purpose. Importante yan sapagkat ang kabataan ngayon talaga sumasabay sa uso at Totoo yan, sir. nawawala ang purpose. Amen. Amen. Yeah. May nais mong banggitin si Pastor regarding po dyan. Pastor Hill, sir. Yeah. Okay yung maganda yung sinasabi ninyo eh. At talagang yan talaga ang ini-instill natin ngayon sa isipan ng mga bata, ng mga kabataan na huwag kang mamumuhay kahit na isang araw sa buhay mo. You're wasting your day. Kapag ka ikaw ay namuhay ng isang araw na walang purpose. Yeah. You see? Amen. Dapat hini-hit mo lagi, doon ka lagi. Yun yung saan man kayong anggulo ng buhay, sa business, maging sa pagpapastor, sinasabi ko yan. Ano talaga yung purpose? Sinasabi ko, maging sa, buhay lang to sa pastor, sinasabi ko sa kanila, ito lang kagabi lang, sinabi ko yan, napag-usapan namin mga pastors, kasi marami rin mga pastors sa umaten. Sabi ko, walang masama na magba-Bible study ka sa mga unit ng military, sa lahat ng mga yan. Okay? Walang masama dyan. Pero ang tanong ko, ano ang purpose mo? Bakit ka nagba-Bible study? Of course, number one, to evangelize them. Pero hindi ka magtatapos dapat doon. Kinakailangan na dadagdagan mo yon. Not only to evangelize them, but you have to disciple them. You are going to grow them. You are going to help them grow sa kanilang pananampalataya by bringing them through the church or bringing them in the church or to the church. You see? So they will grow sa kanilang pananampalataya through the church. You see? So may purpose. Kaya nga minsan, pagka wala kang ginawa, pagka wala kang purpose, Bible study ka lang para lamang tapusin mo yung araw mo na sabihin mong may ginawa ka. So hindi sapagkat may ginawa ka, okay ka na. Maaari kasi meron kang gagawin pero hindi naman naaayon din sa purpose mo. Kaya at the end of the day, feeling empty ka pa rin. You see? Feeling empty ka pa rin. For example, okay, nakapag-Bible study ka for the whole week. Bible study ka sa police, sa lahat ng unit ng armed forces, sa group, sa unit ng mga gobyerno, sa schools, ang daming attendance mo during the Bible study. Pero ang tanong ko ngayon, on Sunday morning and on Sunday night, ilan ang attendance mo? You see? So ikaw ba ay nagsimula ng gawain sa pamagitan lamang ng pagba-Bible study sa school, pagba-Bible study sa mga units? Hanggang doon ka na lang ba? So ano ba talaga yung purpose mo? So kaya malungkot ka pa rin kasi akala mo dami mo nang ginawa, pero nung Sunday morning, naghihintay ka, ay wala yung dami. Wala kang ginawa. Bakit? Yung ginawa mo doon ay walang kinalaman sa ginagawa mo ng Sunday, which is the main purpose, to put up the church. You see? So yun ang pinakang mahalaga doon, mga kapatid. Yun ang dapat makita natin sa purpose natin sa buhay. So don't waste your time, don't waste your day na mauubos sa buong maghapon na parang akala mo ang dami mong ginawa, napaka-busy ka, you see. So tapos wala na, nagtapos ang araw, ano yung na-fulfill mo na merong kaugnayan doon sa purpose ng buhay mo? Wala. See that? So ang dami, di ba? Kaya maraming feeling pagod, stress. Bakit? Wala naman kasing kinalaman yung ginawa nila sa purpose nila sa buhay nila.
Amen, sir. Amen. So yun ang dapat nating matignan lagi. So ito bang ginagawa natin ngayon? Kaya nga lagi nating ini-encourage dito. Ang encouragement natin dito, mga kapatid, sa buhay natin, di ba? Dito sa Team Prep, ang encouragement natin is, simulan mo na ngayon. Amen, sir. Simulan mo na ngayon. Kasi anumang sinisimulan mo ngayon, yan ang magdidetermine ng future mo. Amen, sir. You Amen. see, the thing that will determine your future is not what you think about the future, but what you do in the present. You see? So anong ginagawa mo ngayon sa present? Yun ngayon ang magsasabi at magpapakita sa iyo kung anong klaseng future meron ka. You see? So hindi yung iniisip mo pa lamang na ganito ang future ko, ganito ang magagawa ko, ganito ang gusto kong makita. See? Yan ang dream mo sa future mo. Pero kung wala at hindi mo rin ginagawa yan, magbubulaga ka na lamang na pagdating sa future, hindi mo makikita yung gusto mong makita. Bakit? Wala kang sinimulan. So kaya ngayon, simulan mo na. At ang sinisimulan mo na ngayon, may kinalaman sa future mo, which is your purpose. Amen. You see? So hindi mo mararating ang iyong destination pagka hindi mo sinimulan ngayon ang iyong ginagawa na may kinalaman sa iyong destinasyon. Okay? So ganun lamang po yung mga kapatid. Napakasimple lang. So, wag na muna bilang kabataan, alam mo, kahit nasa business, ay iisipin mo lagi, ang gusto mo sa business, lumago yung business, kumita yung business, kaya wag ka munang magtutok sa kakain ng kita mo, kukuha ng kita mo. You see? Amen. So, sa halip na may kita ka, ay konting kita, mas malaki pa yung gastos mo. So, wala rin. Lugi ka pa rin, mga kapatid. You see? So, kaya, yun ang pinakamaganda. Kaya yung ibang mga business people, alam mo, iniisip nila, ano lang, hindi yung kumita ka kahit ngayon, kumita ka ng malaki, hindi mo na yun. Ang isipin mo, wag yung bultuhan na makikitain mo sa araw na ito na one time. No. Ang isipin mo, basta't araw-araw sa ginagawa mo, meron kang improvement, meron kang kinikita. Amen, see? sir. That's right. Amen. Sa araw-araw na pamumuhay mo. Bakit? Lahat yan, ang improvement, ang kinikita mo, nandiyan yung kasiyahan mo, kasi related yan sa purpose mo. Amen. See? Alright, back to you. Back to you, Tony. Amen. Totoo po yun. Napakaganda po. No? Actually, sa totoo lang, napaka-basic po ng binabanggit ng pastor po natin, pero ito yung kalimitan na atin pong nakakalimutan. Sapagkat Yeah. kakahabol natin ng high-tech. Yes, sir. Ang basic na Yeah. kalimutan. Yes, sir. Opo. Kaya Tama. once again, maraming salamat, Pastor Hill. It is a great reminder sa lahat ng mga young people sa ngayon na iba po yung pinagkakaabalahan at wala naman para sa kanila pong mga dapat na kinakailangan nila i-accomplish na purpose. Walang value. Yeah. Walang value. Yon. Kaya, Yeah, and of course, sa Tony, atin din po. ito, Sir, Pastor. yeah, ito ang dagdag yan eh. Ngayon, kita mo ngayon, maraming kabataan na nasa isip, pahangain yung babae. For example, sa mga lalaki, pahangain ng babae sa pamamagitan kung anong meron siya. You know, Yeah. mga asikat, you know, sabihin natin yung mga na kalsada, papasikatan niyo yung babae para humanga sa kanya. Ang tanong ko, pag nakuha mo na yung babae, papasikatan mo pa rin ba siya? Totoo. That's right. Tapos na yung Tama nga pasikat. Tapos na. So, pagkatapos noon, madidiscover na hindi pala ikaw yun. Yeah? So, tapos na ngayon. So, kaya, nagastos ka lang, gumastos ka, yan yung mga ginagawa natin ngayon na nakapag-spend tayo ng malaking bagay na hindi naman natin pakikinabangan. Parang bumili ka ng napakamamahaling relo na halos ayaw mo nang gamitin kasi ayaw mong maluma. Yun. Nasala naman sa prinsipyo, sir, natin. Yan ay mali sa ating prinsipyo. Kaya mo binili kasi ang purpose mo, gagamitin mo. Yes, sir. Amen. Yo. Dahil sabi nga ni Pastor, mamahalin, ayaw mong gamitin kasi baka maluma. Eh, binili mo pa. Sir, Yeah, Frame bibili ka mo lang, ng display mo. sapatos. may sinabi Bibili ka itong ng katabi ko. Yeah, bibili ka ng sapatos na mamahalin, ayaw mong gamitin, baka magasgas. Yun. Bira, Sir. parang flip yun ah. Pastor, sabi ni Songbird na
Akala siguro, ayun, maganda yung motor, sasagutin na. Yun. Grabe ka naman, Ma'am Ara. Amen, Pero amen. nakakalungkot naman, talagang meron din naman talaga na nakukuha. Pero ang tanong ko, pag nakuha na siya, ganun pa rin ba? So makikita mo talaga na hindi talaga siya yun. Kasi kung talagang hindi yun pasikat, dapat ma-maintain yun eh. Ma-maintain yun. If you're showing gentleness, dapat kahit na magkasama kayo, hanggang sa tumanda kayo, gentleman ka pa rin. Yun. Amen. At ang dugtong niyan, Pastor, ni Sir Tony, tapos pag mag-asawa na tamad ng ihatid. O Yun. kaya walang silbi yung magandang motor. Yeah. So talagang kaya dapat talaga napakahalaga talaga focus on purpose. Amen, sir. Amen. Okay, Focus back on to you. purpose. Amen. Amen. Napakaganda po yun. Alam mo, Amen. Brother Tony, talaga pag mga pinag-uusapan, ang bilis ng Napakabilis oras. ng oras. Tingin ko nga ganun talaga. Yes. So sa pagkakataon pong ito, shoutout po muna natin. Okay, Yung mga shoutout nanood mo po tayo sa sa atin. mga sumubaybay ngayong gabi. Shoutout sa mga sumusunod. 542nd Engineer Construction Battalion, Himamaylan City, Negros Occidental. Mayong gabi siyo tanan diha taga 542nd Engineer Construction Battalion. Yemen. Maayong gabi. Omnibus, Wow. Giovanni Delgaco. Giovanni, shout out to you. Si Giovanni, yung pinakaunang Olympian natin na female na rower. Oh, wow. Member Wow. ng Philippine Navy. Naka-attend dito sa Wow, church. amen. Giovanni, shout out to you. Hello po. Keep tuning in. Maricel Gapol Barra. Evangeline Si Mama na Ortiz. Budan Fernandez. John Quintero. Shirley Kudanugnan. CEF Cavite City. Arcel Beroy. Annalie Balaba. Olive Calderon. Aljon Baga. Pastor Rico Formanes. Pastor Ian Juarez. Pastor Christian Ga. Ma'am Shane Diso. And Brother Marvin Fernandez. Total viewers for tonight, 101 gadgets. Peak viewers Yes. natin. Peak viewers. Kanina, sir, 108. Ang Yeah, kita ko. amen, Yes, sir. amen. Alright, so sa pagkakataong ito, bago tayo magpaalam, baka may mga nais pa po kayong banggitin, Ma'am Ara, or ano? Ay, yes, sir. Maraming salamat po, Pastor Hill, sa ating napakaganda pong topic ngayong gabi na kung saan mas lalo pa po namin pinapahalagahan, dapat pahalagahan yung programa na meron po tayo na nagdadagdag po o nagpapakita ng value kung gaano po kahalaga sa amin po bilang team preparation ng mga bagay po na kagaya nga ng nabanggit kanina ni Pastor Sir, gusto ko lang pong ulitin yung sinabi niya na hindi yung gamit ang nagdadagdag ng value. So tayo po sa sarili natin, hindi yung bagong shoes ang nagde-determine, kundi yung steps, yung walk po natin. Kaya Amen. napakagandang prinsipyo, Pastor. Thank you so much po sa paalala palagi po na palagi po namin dapat ilagay sa aming sarili na pagpapahalaga pagdating po sa ganitong klaseng program. So thank you so much po, Pastor Hill. Amen. Salamat po sa mga nag-tune in po sa atin ngayong gabi. Amen. Ma'am Rons. Yun, Pastor, muli maraming salamat po at yung sinabi nga ni Pastor about purpose. Kagabi, sir, nakikinig ako habang nagsasalita si Pastor doon sa Baguio po na sabi ni Pastor, ang pinaka-fulfilling or fulfillment sa isang tao, yung ma-accomplish mo yung purpose. Tama. Amen. Kaya yun yung pinag-usapan natin ngayon about purpose. So, dapat sa ating mga kabataan yun, lalo na sa team prep, alam mo yung purpose mo. Kaya nandito ka sa team preparation, sa paghahanda mo, at kapag pumasok ka na sa pag-aasawa, kaya ngayon pa lang, strive for excellence na Amen. ma-accomplish yung purpose para Amen maging po. handa talaga na makapag-build ng godly family someday. Amen. Maraming salamat, Ma'am Rona. Pwede po bang paki-flash sa screen ng mga viewers po natin? Ma'am Ara. Ayan. Maraming salamat po. At syempre, kasama po natin na nakapanood po ngayong gabi ang Team Fearless sa pangunguna po ng aming leader na nandito actual, si Sir Emilio. Ayan. At ganoon din po sa Team Steadfast sa pangunguna naman po ni Sir Dave De La Cruz. Good evening. Amen. At Brother maraming Winter, sir. Salamat. Good evening. At meron po ba, sir? Ay wala na po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sir Tony. Amen. So napakaganda po ng ating pong pinag-usapan. Bago po tayo magpaalam, Pastor Hill, sir, baka may manais po kayong banggitin, sir. Maraming salamat at alam nyo, ako nagpapasalamat muli sa inyo, Brother Tony, Brother Roy, Rona, at saka Ara, at si Cyril ay medyo nagpaalam muna saglit kasi meron siyang konting nararamdaman.
pero meron siyang kabigatan ba? Well, ako'y Totoo. nagpapasalamat na nandiyan kayo at sometimes hindi natin gaanong na makita kung gaano kahalaga yung ginagawa natin. Pero pag narinig natin yung sinasabi ng iba at nakikiusap na sana wag naman kayong mawala at wag yung tigilan ng programang yan. Aside from that, makikita nyo kanina, alam mo, magkasama kami ni Brother Janus kasi galing kami, bumaba muna kami rito. Ramos, galing kami ng Baguio. Kagabi pala magkasama kami. Nagkikwentuhan kami. Alam nyo, kinikwento sa akin yung mga nagsusuicide, na-aksidente, at mga yun nagsusuicide sa serbisyo. Pambihira, unbelievable. Karamihan pala doon ay nalululong na rin sa online gambling. Online gambling. Alam nyo, itong mga ito, may mga asawa yan. Pinasok nila ang pag-aasawa na hindi nga nila nakikita yung purpose nila. You see, kaya nangyayari sa kanila ito. Ano pang hinahangad nila na samantalang nabubuhay naman sila, may bahay sila, may inuupahan sila, may sasakyan sila, may pamilya na sila, you know. So, sapagkat hindi nga nila alam kung ano ang biyahe nila, anong purpose nila, yun, doon nagkakaproblema. Kaya maraming salamat. Alam nyo, habang iniisip ko yun, sabi ko talagang parang kulang ang isang Pastor Hill, mga kapatid. Kaya salamat na nandiyan kayo at pinagpapatuloy natin yung programang katulad nito at kahit na yung TBL, yung mga discussion, kanina kahit may problema tayo sa internet, tuloy-tuloy pa rin sila John Hill, sila Rudy, and salamat talaga sa Panginoon na tuloy-tuloy yung ganitong programa natin. Huwag natin tatanggalin kasi may mga talagang hindi sila interesado at mag-i-interest na lamang sila pagka medyo papikit na ang mata nila. You know? So everything will come into the last part, mga kapatid. Last pagka mag-asawa, darating doon sa last part na yon. Last kiss, last hug, last goodbye, last hear mo na masasabing, I love you, last na pasasalamat, lahat. Lahat darating dyan. Ang problema nga lang, hindi natin alam kung gaano kalapit na. You see, kaya ang pinakamaganda, habang merong ganitong klaseng pagkakataon, samantalahin na natin. Amen. Yung- Amen. Amen. Yan ang pinakamahalaga. Okay? Amen. Alright, so maraming salamat mga kapatid. Magpatuloy po tayo. Ito po ang inyong pastor, kaibigan niyo po ako. Ganon din po yung mga nandyan sa programa. Huwag kayong masasaktan kapag kayo medyo nasasagasaan. Bakit? Mahal kayo nila, kaibigan niyo po yung mga yan. Amen po. Andiyan dyan tayo, isang pamilya tayo. Wala nang ibang magpapaalala. Alright, back to you, Tony. Amen. Maraming salamat po, Pastor Hill, sir. Sir Roy, sir. Kuya, shout out sa mga sumusunod. Glorin Flores, Lenlen Regalado, Marnie Pakapak, shout out to you again. Tony Claro, Bojong Bautista, Sara Lopez Aquino, lahat ng kasamahan ko sa Office of the Naval Inspector General, Sister Christy, special shout out to the Max, and of course, lahat ng live viewers dito sa auditorium kasama si Brother Mackie. Wow. Yeah, man. And sir, may birthday ata kay Mark sa Ascom Aston Boys. daw po. Brother Mike Pentecostes, shout out to you and happy birthday. Amen. And of course, bago po natin makalimutan sa lahat ng team preparation, Yun. this coming September 26, malapit na po yan, next week na po, Yun. yung ating pong fellowship at Tagaytay with Pastor Hill. Amen. No, kaya let's get excited See you po, there. no? At naway ang bawat isa po sa inyo ay nakapag-leave na, nakapag-file na ng leave para magkasama-sama po tayo. Minsan lang natin tong gawin, no? Sa labas po ng ating pong simbahan at kasama pa po ng ating pong pastor. Kaya let's get excited. September 26, mag-join po kayo this coming Sunday sa ating pong fellowship para sa lahat sa more infos regarding po dyan. Alright, sige po, hindi na po tayo magtatagal. At By the way, Pastor Hill, sir. Right, Tony, pakisama lang sa panalangin yung ating mga soul winners, pauwi sila ngayon. Dapat kanina pa yan, kaso nagkaroon lang ng problema yung coaster natin. Kaya ngayon ay ngayon pa lamang sila pauwi at sakay sila ni Brother Rafi.
At pero ang kagandahan naman, nagkaroon muna sila ng time dito sa ranch. At talaga nakita ko napakaganda ng purpose ng ranch na ito. Oh, Amen. Amen. kanina kasama ko kanina sila Doc Lani dito and nag-ikot kami at salamat naman sa Panginoon. Oh, matagal-tagal ko na sila nakasama rito. All right. Back to Amen. you. Maraming salamat, Pastor Hill. At sa lahat po ng ating pong mga tagapanood, huwag po kayong mag-alala. At babalik po tayo next Friday sa ating pong programang The Preparation. Good night and God bless us all. Thank you po, Pastor Thank you, Hill. Pastor. Amen. Thank Thank you you. so Thank much you. po. Amen. Fellowshipping with one another as we walk in the light. We keep on walking when we fellowshipping with one another as we walk in the light. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's lives. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's lives. When we give our hearts to each other, you can feel His love inside. When we give our hearts to each other, you can feel His love inside. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's hearts. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's heart. Fellowshipping with the Father. Fellowshipping with the Lord. Fellowshipping in the Spirit. Fellowshipping with the family. Fellowshipping with one another as we walk in the light. We keep on walking when we fellowshipping with one another as we walk in the light. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's lives. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's lives. We're talking about sweet fellowship, sweet fellowship, sweet fellowship.